Welcome to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post at yung title ng post na to ay "May confession ako, nainggit ako sa 5 years old." So summer na naman, may nakasabay akong mag-ina at 5 years old na bata sa eroplano. Parang galing silang international vacation. Alam mo yung pamphlet ng Cebu Pacific? Nagtanong yung bata kung saan daw di pa nila napupuntahan doon sa map. Tinuro ng mama yung Korea. Nakikinig ako na pasimple. Pikit mata lang. Korea na lang daw puntahan nila this year para Europe naman next nila. Tanda kong to Singapore lang napuntahan ko. Pero itong 5 years old na kagala na sa Asia. Wala lang, inggit lang. So, ayun, yung opinion ko dito sa post na to is, okay lang na, sabihin natin okay lang na, siguro human nature talaga yung inggit. Siguro ikaw na yung sinungaling na tao kapag hindi ka na-inggit or wag na nating sabihin inggit. Pag hindi ka siguro at least once in our lifetime, nagkaroon tayo ng desire na makuha or magkaroon din ng mga bagay or makamit din yung mga bagay na meron yung ibang tao na wala pa tayo or meron yung ibang tao na hindi pa natin na-experience. Human nature yun at natural talaga na nararamdaman natin yun at for me personally, I think okay na maganda na maramdaman natin yon dahil it means meron tayong or maganda na maramdaman natin yon pero ang dapat natin gawin towards that want or towards that sabihin natin inggit is lalagay mo siya sa isang positive na or gagamitin mo siya sa isang positive na outcome or positive na action. So sabihin natin, 'di ba, nainggit ka dun sa tao na 'yon. Hindi ka magagalit sa tao na 'yon. Dapat yung maramdaman mo is happy ka para sa kanya pero dahil naramdaman mo yung inggit na 'yon, gamitin mo siyang fuel para magawa din yung mga bagay na na-experience niya pero yung fuel na yung gagawin mo siyang fuel to desire better things, to desire nicer things, to desire bigger things in your life. As long as gagawin mo naman siya in a healthy way, as long as healthy way mo siya gagawin, wala kang inaapakang ibang tao, wala kang illegal na ginagawa, di ka corrupt na politiko. Basta yung perang ginagamit mo or yung fuel na yon is magagamit mo siya in a good way para magkaroon ka ng better things in life. So, importante yon yung maramdaman mo yung desire na yon para ang dapat mo lang gawin sa desire na yon ay yung sinasabi ko is gamitin mo siya in a good way para mas magkaroon ka ng mga better things in life, kung ano man yung mga goals and wants mo. Sabihin natin yung goals mo is to travel Asia or travel Europe or South America. So, ayun, dahil gusto mong gawin or gusto mong makamit yung mga goals na yon, syempre, isipin mo kung ano yung mga steps na dapat mong gawin. Ano yung mga bagay na dapat mong makuha muna bago mo ma-achieve yung mga bagay na yun. So first, sabihin natin, yung pinaka-obvious is kailangan mong i-increase yung amount of money na kinikita mo. So, you have to think of ways that you can earn more money para magkaroon ka ng free time. Kasi pag meron kang pera, meron kang time freedom and you can do the things you want whenever you want to do them. Hindi ka tied up sa isang trabaho. At wala naman masama sa pagkakaroon ng isang trabaho. And
And ayun nga, kung limited ka dahil sa salary mo, maybe look for a better job na better paying or start a business or something. Basta gamitin mo yung fuel na yun in a good way para ma-improve yung state ng buhay mo. So, ayun lang yung opinion ko para sa post na to. At kung meron pala kayong mga kwento, pwede nyo yung isend sa email ko at pinoyheisenberg@gmail.com. Iwan ko din yan sa description box natin. And ayun lang muna para sa video na to at maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.